marami dito sa Pilipinas, akala mo matalino, pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay. Sabi ba naman, iniisip nyo yung due process rights, constitutional rights ni Duterte. Paano yung constitutional rights na napatay? Ganun ba? So pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao, hindi nagagalagin ang karapatan mo. Ganun ba ang isang civilized society? Anak ng pating talaga. Alam mo, pagka ganyan ang mentalidad, hindi mo malaman kung matalino o baliw eh. Patras. Hindi mo ginagalaan ko. Di tama yung sinasabi. Di kung gayon ang reason, di tama lang na pagpapatayin yung mga drug addict without due process. Kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Ganun bang society? Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabagin mo na rin ang karapatan ko? Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga ang sinasabi ni Cathy Binag. Sabi niya, yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na walang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban mo, kriminal. Sila ay maging drug lords, maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Maging addict. Yung naging biktima ng addict, yung mga namatay na sinasabi nila, di ba sinabi ng laban? Di ba sinabi ng laban? Totoo po yun. Ang laban talaga. Na sinasabi nila, gawa-gawa lang. Patunayan nyo na gawa-gawa lang in a court of law. Katulad ng nangyari kay Kian, napatunayan na hindi pala talagang drug pusher. Nakulong yung mga pulis. Ngayon, hindi natin siyempre may iwasan. Paminsan-minsan may nag-aabusong mga pulis. May casualty. Pero yung ganong abuso, isolated incidents of abuse. Yes. Yan po ay hindi state policy. Humanap kayo ng state policy. Yung nakuha nila sa Quadcom na isang testigo, hindi sufficiente yun. Because these are crimes. This must be proven beyond reasonable doubt. Tulad yan sa Mexico. Sa Mexico, nagka-anti-crime drive doon. Yung Pangulo ng Mexico. Yung si President Calderon, Felipe Calderon. Ginaya niya tayo? Hindi, una pa yun. Nauna pa sila. Kasi talagang noon, under pressure from the US. Kasi, di ba, ang US shares a border with Mexico. Tatawid ka lang sa Rio Grande. Nasa Mexico ka na. Tatawid ka pabalik, nasa Amerika ka na. Kaya ang daming illegal immigrants na Mexican tumatawid. Di ba, may mga tinatawag parang yung mga parang escort. Tumutulong silang mag-immigrate. Yun ang mga galit na galit si Trump. Binabayaran ko magkano. Binabayaran para makatulong na illegal immigrants. Okay. Nagalit ang Amerika na pressure ang Mexican government. Ang mga droga rito sa Amerika, nasisira ang buhay ng mga Amerikano dahil sa mga droga galing sa Mexico. Na yung iba naman, galing naman sa Colombia. Ilan ang patay doon? Documented 120,000. Dahil nag-crackdown talaga ang gobyerno sa mga drug lords. It's true. Bakit hindi dinidemanda si Felipe Calderon? Ba't hindi dinidemanda sa ICC? Dahil lehitimo pong adhikain ng isang estado na puksain ang droga sapagkat ang droga ay masama. Yes. Meron ba nagsasabi rito na hindi masama ang droga? Yan. Si Thaksin Shinawatra sa Thailand, nagsagawa din yan ng malakihang anti-drug campaign. 10,000 ata namatay or more. Bakit hindi idinimanda sa ICC? Iyan ang mga sinasabi natin kasi lahat ng estado ay may legitimate
na power na puksain ang kriminalidad. Kung may namamatay, ganun po talaga. Sindikato yan eh. May casualty talaga. Anak ng pating naman kasi itong mga bleeding hearts liberals. Sino ba yung kalaban? Ang kalaban mo ba mga Jane Walker? Ha? O yung nagtitinda ng SIM card na illegal? Drugs. Bilyon-bilyong piso ang nakasalalay dito sa drugs. May mga kartel dito, may mga sindikato, armado. Pagkatapos, imposibleng walang mamatay kasi although tinatry naman na walang mamatay, imposibleng walang mamatay, naglalaban eh. Pero attorney, paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga ang sinasabi ni Cathy Binag. Yung maganda yung puntos ni Cathy Binag, ano? Bukod sa maganda si Cathy Binag. Yes. Namin to napaka-cute. Sabi niya, yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords, maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Yung naging biktima ng addict, binahasa, pinatay, ninakawan, di ba, sinaksak. Opo. Hindi nila choice yun. Biktima sila, ayaw nila yun. Correct. To put it in another way, alam mo, nung 6 years ako nagtrabaho kay Mayor Lim. Opo. Anti-drug din yan. Actually, yan ang orig na Dirty Harry. Sabi, hindi naman napatunayan na yung mga napapatay daw ng mga drug pusher sa Maynila na sinasabit sa poste na may karatula, drug pusher ako, wag tularan. Si Mayor Lim daw may gawa nun. Pero hindi napapatunayan. Walang nakakakita. Pero pag siya ay tinutulig sa, violation ng human rights yan, yung ginawa namin. Yung pag may na-aresto na pusher, yung bahay nilalagyan namin ng spray paint. Warning, a drug pusher lives here. Kayo pala yun. Criminal case number. Oo, kami yun eh. Dinimanda kami nitong mga bleeding hearts liberals, yung mga iniiyakan yung mga kriminal, hindi iniiyakan yung mga biktima. Yan yung mga kabataan, akbayan, lahat iniiyakan yan yung mga kriminal. Campaign. Yung mga biktima, hindi nila iniiyakan. Iniiyakan nila yung mga kriminal, yung mga sundalo na napapatay ng NPA, mga pulis na napapatay ng NPA, may mga pamilya, hindi nila iniiyakan yun. Wala silang pakialam doon. Kasi Franz Castro, that's true. diba? Child abuse, yung mga minor nire-recruito. Hindi nila iniiyakan yung mga pamilya noon. Iniiyakan nila yung mga pumapatay sa pulis. Yan ang style noon. Yan ang mga kakampi ng kasalukuyang gobyerno. Diyan pa lang makikita mo na yung moral bankruptcy ng ating pamahalaan. Sabi ni Mayor Lim, human rights kayo ng human rights. Sabi niya ron sa mga nagdidibanda sa kanya. Paano yung human wrongs na nangyari, na ginawa doon sa mga biktima? Hindi nyo naisip yon? Correct. Balanse, hindi pwedeng puro human rights. In fact, yung brother ko po, napatay ng addict. Ito pa ang isang kasiraan ng ulo na argumento, yung si Linda Humilia Abalos. Sabi ba naman, iniisip nyo yung due process rights, constitutional rights ni Duterte. Paano yung constitutional rights yung napatay? Ganun ba? So pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao, hindi nagagalagin ang karapatan mo. Ganun ba ang isang civilized society? Anak ng pating talaga. Alam mo, pagka ganyan ang mentalidad, hindi mo malaman kung matalino o baliw eh. Patras. Hindi mo ginagala ko. Di tama yung sinasabi. Kung gayon ang reason, tama lang na pagpapatay yung mga drug addict without due process, kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Ganun ba ang society? Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabagin mo na rin ang karapatan ko? Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, kapag marami dito sa Pilipinas, akala mo matalino, pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay.